إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay nauukol lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pinupuri natin ang Allah at sa Kanya tayo ay umaasa at humihingi ng tulong. Tayo ay nagpapakugkog kay Allah mula sa kasamaan ng ating mga sarili at sa kasamaang dulot ng ating mga pagsuway sa Kanya. Katotohanan na sino mang patnubayan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa matuwid na landas sa pananampalatayang Islam ay walang sino man ang maaaring makapagligaw sa Kanya. At sino mang hayaan ng Allah sa pagkaligaw sapagkat ayaw niya ng patnubay ay walang sino man ang makapaggagabay sa Kanya. Tayo ay sumasaksi na walang ibang Diyos na marapat dapat sambahin liban ng Allah. Siya lamang at wala siyang katambal. At tayo rin ay sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay alipin at huling sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa ang pagpapala, kapayapaan at pagpugay ni Allah ay mapasa ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang mga pamilya, sa kanyang mga sahaba, at sa lahat ng mga Muslim na tumatahak sa matuwid na landas hanggang sa huling araw. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mga kapwa ko alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinapayuhan ko ng aming sarili at gayon din kayo na matakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa malalhating Quran, "A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." O kayong mga sumasampalataya, o kayong mga Muslim, katakutan ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay at tamang pagkatakot. At huwag ninyong hayaan na kayo ay bawian ng buhay, maliban na lamang na kayo ay mga tunay at matatapat na Muslim. At sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba." O sa katauhan, katakutan ninyo ang inyong Panginoon na si Allah na siyang lumikha sa inyo mula sa unang tao, ang ating ama na si Adam alayhi salam, at mula sa kanyang tadyang ay nilikha ang kanyang asawa, ang ating ina na si Eva alayhi salam. At mula sa kanilang dalawa ay lumabas ang maraming mga kalalakihan at maraming mga kababaihan. Tayo yun, mga anak ni Adan. Matakot kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala at huwag ninyong putulin ang mabuting pagkikipag-ugnayan sa inyong mga kamag-anakan. Tunay na Allah subhanahu wa ta'ala ay lagi nang nakamasid at nakababalik sa lahat ng inyong mga ginagawa. Mga kapatid sa Islam, sinabi na Allah subhanahu wa ta'ala, "Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." O kayong mga mananampalataya, katakutan ninyo ang Allah at mangusap lamang ng pawang kabutihan, pawang katotohanan. Kapag ginawa natin ito mga alipin ng Allah, ang sabi ni Allah, "Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum." Ay gagawin, itutuwid ng Allah subhanahu wa ta'ala ang inyong mga gawain at patatawarin kayo sa inyong mga pagkakasala. At
Hindi namang sumunod sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang huling sugo, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunay, sabi ng Allah, ay tiyak na magkakamit ng dakilang tagumpay. Hindi lang sa mundong ito, higit lalo sa kabilang buhay, sa kanyang pagpasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, isang araw, ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, habang siya ay umaakyat sa kanyang mimbar, nagawa sa 3 hagdan, ay napansin siya ng kanyang mga sahaba. At ang kwentong ito ay inulat ni Ka'b ibn Ujrah radhiyallahu anhu, isa sa mga sahabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ang Ka'b ibn Ujrah radhiyallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخبرنا. Isang araw, sabi niya, ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay umakyat sa kanyang mimbar sa entablado kung saan siya ay nagbibigay ng sermon. At sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihdirul mimbar. Sabi niya, lumapit kayo dito sa mimbar. Inutusan niya ang kanyang mga sahaba na sila ay lumapit, nangangahulugan na mayroong napakahalagang sasabihin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga sahaba. Fakabarna, sabi ng sahabi na ito na nagkalarit ng kwento na ito pagyayari sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam noong kanilang panahon. Kaya kami, sabi niya, ay nagsilapit sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ang mga sahaba, kabilang sa kanilang mga katangian, kapag ang sugo ng Allah ay nagbibigay pangaral, sila ay magpuunahan sa harapan at sila ay nagsisiksikan tanda ng kanilang pananabik sa pangaral sa kanila ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma irtafa'a darajatun qala amin. At sa bawat paghambang ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa mimbar, sa entablado na kung saan doon siya magbibigay ng pangaral, napansin ng mga sahaba na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay nagsasabi siya ng amin. Ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siya ay nagsasabi ng amin. Falamma irtaqa darajatu thaniya qala amin. At doon sa pangalawang paghambang ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siya muli ay nagsabi ng amin. Falamma nazala, at ganoon din ang ginawa niya sa pangalawa, pangatlo, siya ay nag-aamin habang siya ay umahakbang. At pagkaraan nito, falamma nazala qulna, ang sabi ng mga sahaba, nung ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay natapos na at nakababa na siya sa mimbar na kung saan siya ay nagbigay ng pangaral, ay nagtanong ang mga sahaba. At kanilang sinabi, Ya Rasulullah, laqad sami'na minka al-yawma shay'an ma kunna nasma'u. Narinig namin ang kakaibang salita na iyong sinabi na hindi mo naman sinasabi sa mga pangkaraniwang khutbah. Faqal, at ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay sumagot at kanyang sinabi, Inna Jibril alaihi salam atani. Katotohanan, sabi niya, na si Anghel Jibril alaihi salam, ang pinakamainam sa mga anghel ni Allah, ay bumaba at dumating sa akin. At siya ay nagsabi, siya ay nagdua. Pakinggan natin mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang dua, panalangin ng Anghel Jibril alaihi salam, na kung saan ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mismo, siya ay nagsabi ng amin. Ibig sabihin, ang panalangin ito ay tiyak na mangyayari at diringin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat ang anghel, ang kanilang dua ay tinutugon ng Allah. La ya'suna Allah ma amarahum, dahil hindi nila sinusuway ang Allah subhanahu wa ta'ala. At ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na pinakamamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinakamainam sa lahat ng mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay nag-amin. Ibig sabihin, walang pakundangan na ang dua ni Jibril alayhi salam o ang panalangin na ito na binanggit ni Jibril alayhi salam
ay tiyak na mangyayari at diringin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya pakinggan natin mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Labanan natin ang ating mga antok na nawa habang nandito tayo sa khutbah ay manatili tayong gising at nag-aabang ng aral na maaari natin makuha sa khutbah na ito. Inna Jibril alayhi salam atani faqala, katotohanan na si Jibril alayhi salam dumating sa akin. Siya ay nagsabi, siya ay nagdua, sabi niya, ragima anfun mrin adraka Ramadan falam yughfar lahu. Ang sabi ni Jibril alayhi salam, kaawa-awa, kasawian. Kanino? Kanino ang kasawian na binanggit ni Jibril alayhi salam? Sabi niya, ang sino man na umabot sa buwan ng Ramadan, subalit hindi niya nakamit ang kapatawaran at awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinasabi ng iba, itapon naman ng Allah subhanahu wa ta'ala sa apoy ng impyerno. Sabi niya, kasawian, sa sino mang nakaabot sa buwan ng Ramadan at tumipas ang buwan ng Ramadan na hindi man lamang niya nakamit ang kapatawaran at awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay pinapakita ang bigat ng pagsunod sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan inunuan mismo ni Jibril alayhi salam ang napakabigat na dua na ito, na panalangin na ito, kasabihan sa sino mang nakaabot ng buwan ng Ramadan at lumipas ang buwan ng Ramadan na hindi man lamang niya nakamit ang awa at kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, inabot siya ng buwan ng Ramadan. Bukas ang pintuan ng Jannah. Sarado ang mga pintuan ng impyerno. At pinaparami ng Allah subhanahu wa ta'ala ang gantimpala ng sino man magsusumikap sa pagsamba sa Kanya. Subalit sa kabila ng mga ito, biyaya ng buwan ng Ramadan ay kanyang binaliwala. Itinuri niya ang buwan ng Ramadan ng mga pangkaraniwang araw at gabi lamang. Ni hindi man lang siya nag-ayuno kahit meron siyang kayang mag-ayuno, magsala, gumawa ng mga ibadah. Kasabihan sabi ng Jibril alayhi salam, sa sino mang umabot sa buwan ng Ramadan at tumipas ang buwan ng Ramadan na hindi man lamang niya nakamit ang awa at kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Fakultu amin. At sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, amin. Ibig sabihin, sabi niya, ya Allah, tingin mo. Ya Allah, ipagkaloob mo. At ang dua na ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, katiyakang ito ay diringin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tanungin po natin ang ating mga sarili, mga kapwa ko alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayong buwan ng Ramadan na ito, sa ating mismong mga gawain sa pang-araw-araw, sa araw at gabi ng buwan ng Ramadan, sa tingin po ba natin ay karapat-dapat sa atin ang awa at kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga ginagawa? Sapagkat kung hindi mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, palagi natin isipin yung dua na ito ni Jibril alayhi salam, na kung saan inamin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meron bang natitira mga araw at gabi? Ano ang ginagawa ng mga kalalakihang Muslim? Merong malakas na pangangatawan. Merong kakayahang pumunta ng masjid, subalit hindi na pumunta ng masjid. Merong kakayahang magsala, subalit hindi nagsasala ng salat at tarawih. Busy sa buong araw naghahanap buhay para sa dunya, pero yung kanyang maghahanap buhay, yung paghahanda para sa akhirah ay napapabayaan niya. At ikinagsasawalang bahala. Ito ay nakakatakot ng alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Babala na ngayon nakadinig sa atin ang dua ni Jibril alayhi salam ay napakatindi. Pangalawa, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, radima anhu marin dukirtu indahu falam yastalli alayh. Sabi ni Jibril alayhi salam sa pangalawang paghambang ng paalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa mimbar, siya muli ay nagdua at sabi niya, kaawa-awa o kasawian, ilayo naman ni Allah ang kanyang
awa. Sa taong ito, sino? Ang sino mang nabanggit, sabi ni Jibril alayhis salam, ang iyong pangalan sa kanyang harapan, ngunit hindi man lamang siya bumati ng salawat. Hindi man lamang siya bumati ng pagpapala at kapayapaan sa iyo. Sa pamamagitan ng pagsabi ng sallallahu alaihi wasallam. Kultu amin. Kaya sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaya po sabi niya, amin. O Allah, dinggin nyo. O Allah, ipagkaloob nyo. Ang mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinasabi ng ating mga ulama na ang pinakasimpleng pamamaraan upang maiparamdam natin, maiparating natin ang ating pagmamahal sa sugo ni Allah ay kahit lamang sa pagbanggit natin ng sallallahu alaihi wasallam sa tuwina na ating naririnig ang pangalan ng ating propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bakhil, sabi niya, ang madamot, ang napakakuripot, man dumirtu indahu falam yusalli alayhi, ay siya na naririnig niya ang aking pangalan sa kanyang harapan, subalit hindi man lamang niya magawang umati sa akin ng pagpapala at kapayapaan sa pamamagitan ng pagsabi ng sallallahu alaihi wasallam. Sinabi mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ang Allah subhanahu wa ta'ala mismo ay nagbigay sa marangal na Quran, katotohanan na ang Allah mismo at ang kanyang mga anghel ay nananalangin o bumabati para sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sinabi mismo ng Allah, o kayong mga mananampalataya, ipanalangin niyo siya, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at magbigay ng kapayapaan sa kanya. Inutos mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Inutos mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ni Ibn Kathir rahimahullah, ang salawat o ikaw o pagbati ng kapayapaan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay nagdadala ng pagpapala, kapayapaan at pinapalapit ang taong nananalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang ating mga ulama, mga fuqaha, ay nagbigay ng mga paalala na kung saan kapag binanggit ng khatib o nagkukhutba ang pangalan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa oras ng khutbah sa araw ng Jumu'ah, ay meron ang mga iba't ibang opinyon ng ating mga ulama at kabilang dito na sinabi nila ay maaari magsalawat sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subalit hindi malakas. Hindi malakas, walang boses, upang hindi masira ang kanyang pakikinig sa khutbah. Sapagkat mayroong hadith, sabi nila, na binanggit ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sino man ang magsabi sa kanyang katabi, tumahimik ka habang ang imam ay nagkukhutbah, pakadlagang ay nawalan ng katimpalong sa isayang Jumu'ah. Sabi nila, kapag naririnig natin sa araw ng Jumu'ah ang pangalan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ay maaari natin sabihin ng sallallahu alaihi wasallam, subalit ito ay sa mahinang mananalita lamang na hindi naririnig ng ating katabi. At sabi ni Imam An-Nawawi, mainam para sa nakarinig ng pangalan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na magsalawat sa kanya ng tahimik. Ng tahimik sa oras na ang imam ay nagkukhutbah. At ang ilan din ay nagsasabi na sa puso na lamang o hindi kaya ay manahimik na lamang. Dahil sabi nila ay mas wajib pa rin ang pakikinig sa khutbah sa araw o sa oras ng Jumu'ah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito po ay dua ni Jibril alayhis salam. Pakatandaan natin na ang dua ng anghel ni Anghel Jibril alayhis salam at ang pag-amin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kung saan sinabi ni Jibril, kaawa-awa o kasawian sa kanya, siya na narinig ang iyong pangalan at hindi man lamang siya bumati ng pagpapala at kapayapaan sa iyo. At ang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin. Kaya tayo bilang mga nag-aangkin na nagmamahal at sumusunod
sa sunna ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mga kapatid sa Islam, kapag naririnig natin ang pangalan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na hindi naman sa oras ng khutbah, ay huwag natin ipagkait ang pagsabi ng sallallahu alaihi wasallam nang sa ganun na hindi tayo mabilang doon sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuripot at madamot, at hindi tayo mapabilang doon sa dua ni Jibril alaihi salam na kung saan kaawa-awa at kasawian sa kanila na sila naririnig ang pangalan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ng Propeta Muhammad na hindi man lamang sila bumabagi ng pagpapala at kapayapaan sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Mga kapatid sa Islam, bilang pagpapatuloy ng ating tinatalakay patungkol sa dua ni Jibril alaihi salam, pangatlo, noong naihakbang ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang kanyang paa sa ikatlong hagdan ng kanyang mimbar, ay nagdua si Jibril alaihi salam at kanyang muling sinabi, "Rabbi ma'an humari'in adraka abawayhi 'inda al-qibra aw ahaduhuma falam yudkhilahu jannah." Kaawa-awa, kasawian, sabi ni Jibril alaihi salam, ilayo nawa ng Allah ang kanyang awa sa tao dito. Mga kabataan, mga anak, pakinggan natin ang dua ni Jibril alaihi salam na kung saan nag-amin mismo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasawian, sabi niya, sa sino man na abutan niya ang kanyang mga magulang o isa sa kanyang mga magulang sa katandaan, ngunit ay hindi siya naging dahilan upang makapasok sa Jannah. Sabihin, inabutan niya sa katandaan ng kanyang mga magulang o ang isa sa kanyang mga magulang, subalit siya ay naging kapastangan sa kanyang mga magulang. Hindi siya naging masunurin at magalang sa kanyang magulang. Hindi niya nilirespeto ang kanyang mga magulang. At makikita natin ang mga nakakalungkot na ganitong kaasalan sa kabataang mga Muslim pa lamang. Na hindi sila nagpapakita ng pagrespeto sa kanilang mga magulang. Mas matapang pa sila sa kanilang mga magulang. Mas palasumbat at palasagot sila sa kanilang mga magulang. Madalas nagtatabok sa kanilang mga magulang kung hindi maibigay yung kanilang gusto. Kung ituloy nila ang kanilang mga magulang, minsan, parang katulong, parang utusan, parang trabahador. Mga kapatid, kung ikaw ay Muslim, kilabutan ka. Sapagkat sinabi ni Jibril alayhi salam sa kanyang dua, kaawa-awa at kasawian sa kanya na naabutan niya ang kanyang mga magulang sa katandaan o ang isa man sa kanyang mga magulang. Hindi niya ito pinarangalan. At sila ay namatay na hindi man lang naging dahilan yun ng kanyang pagpasok sa Jannah o sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Fakultu amin. Kaya sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabi ko amin. Sabi ni Shaykh Utsaimin rahimahullah, ang pagiging mabuti sa magulang ay isa sa pinakalaking pintuan o dahilan upang makapasok ang isang Muslim sa Jannah, sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallahi fi ridal walid wa sakatullah fi sakatil walid. Ang pagkalugod, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang alipin ay nakadepende sa pagkalugod ng kanyang mga magulang. Depende sa pagkalugod ng magulang sa kanyang anak, doon nakadepende ang pagkalugod ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. At ang galit ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nakadepende rin sa galit ng magulang sa kanyang anak. Kaya dito maunawa natin mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang isang tao na napastangan siya sa kanyang magulang at laging nagagalit sa kanyang
nagagalit sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Paano na lamang kung bawian tayo ng buhay na nasusuklam, nagagalit sa atin ang ating mga magulang dahil sa kawalan natin ng mabuting asal, sa hindi magandang pakikitungo natin sa kanila. Paano tayo makakalipin ng Allah subhanahu wa ta'ala? Napakasakit sa magulang. Yung anak na inalagaan niya mula pagkabata, tinuruan niya magsalita. Nung natuto magsalita, ginagamit niya ang kanyang pananalita laban sa pagsagot o paglapasan sa kanyang magulang. Ang kapatid sa pananampalatayang Islam, mga kapwa ko alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagkalugod ng Allah ay nakadepende sa pagkalugod ng iyong magulang. Ang pagkasuklam mo galing ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nakadepende rin sa galing ng iyong magulang. Kaya mga kapatid sa Islam, sino sa atin ang tandalais makamit ang galit ng Allah? Wala, mga kapatid sa Islam. Subalit sino sa atin, mga anak, ang lapastangan sa kanyang magulang? Dahil kung lapastangan ng isang anak sa kanyang magulang, hindi niya nire-respeto, sinusunod ang kanyang magulang, binubuktaan niya ang kanyang magulang, baka alam mo, kapatid sa pananampalatayang Islam, na kung nagalit ang iyong magulang dahil sa kawalan mo ng respeto sa kanya, dahil sa pagiging suwain mo sa kanya, ay siya rin galit at tuot sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapatid sa pananampalatayang Islam, ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay tinanong ng isa sa mga sahaba. Sabi ng isa sa mga sahaba, man ahabbun nas bi husni fadli. Sabi niya, sino, usugan ni Allah, sa mga tao ang karapat-dapat mong pakitunguhan ng aking mabuting pagtitungo, ng aking mabuting pag-uugali. Ang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummuka, ang iyong ina. Kung naman, sabi ng sahabi nito, at pagkaan, sino? Pagkatapos sino? Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ummuka, ang iyong ina. At pagkatapos may sabi niya, man. Sino ba? Sabi niya, ang iyong nanay. 3 beses sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kung naman. At sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abuka, ang iyong anak. Pinapakita mga kapatid sa Islam, kung tayo bilang mga Muslim ay mayroong mabuting asal ng pag-uugali, ang unang-unang dapat nakakakita niyan ay walang iba kundi ang ating mga magulang. Bago tayo maging mabuti sa iba, ay tiyakin natin na nagiging mabuti tayo sa ating mga magulang at hindi tayo nagiging suwain sa kanila. Kaya ang sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaya sa mga kabataan, tignan natin yung sarili natin. Paano natin pinapakitunguhan ang ating inang ama? Sa mga oras na ito, sa edad mo na yan, paano mo pinapakitunguhan ang iyong ina? Nalulugod ba siya? O namumuhi siya sa iyong asal sa kanya? Ang iyong ama't ina na nag-aruga sa iyo, paano? Paano mo sila pinakitunguhan? Ano ang isinusukli mo sa kanila? Sa kabila ng kanilang pawis, sa kanilang dugo, kanilang buhay, hindi nila para lang alagaan ka. Para lang mapaalaki kang maayos. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa panahon ng mga sahaba, merong isang lalaki na kung saan ang kanyang ina ay nais magtungo ng Hajj. Subalit ang kanyang ina ay nasa katandaan na. Hindi na makalakad, siya ay mahina na. Subalit, ang kanyang ina ay matagal nang nangangarap na makapag-Hajj. At ang lalaking ito, at ang kanyang ina ay nakatira sa lugar ng Yemen. At ang Yemen at Makkah ay napakalayo. At sa panahon na yun, ay walang transportasyon. Walang transportasyon, mga alipin ng Allah. Kaya dahil sa kagustuhan ng kanyang ina na makapag-Hajj, ang ginawa ng lalaki na ito, binuhat niya sa kanyang likuran. Pinasan niya ang kanyang ina at sila ay naglumpay papunta ng Makkah. Gitna ng disyerto, napakainit at umabot ito ng mahabang araw o linggo bago sila makarating sa Makkah. At ang lalaki na ito ay hindi man lamang nagparamdam ng kahit kunting pagkayamot o pagrereklamo sa kanyang ina. Na kung saan, kung ikukumpara natin ngayon, minsan ang bata o ang kabataan o ang anak, simpleng utos lang sa kanya ng kanyang magulang at dadabog. Nagreklamo, para bang hirap na hirap na. Subhanallah, nakakalungkot ito mga kapatid sa Islam. Subalit ang lalaki na ito hindi man lamang nagreklamo ng kahit kaunti sa harapan ng kanyang magulang, sa kanyang ina.
Kaya kung makarating sila sa Makkah, ay isinagawa ang Hajj para sa kanyang ina habang pasal-pasal niya sa kanyang likuran ang kanyang ina. Sila ay nagtawaf, nag-sa'i, at iba pang mga manasik o mga seremonya sa Hajj ay isinagawa ng lalaking ito habang pasal-pasal niya ang kanyang ina sa kanyang likuran. At nung sila ay matapos na sa kanilang Hajj, ay nakita ng lalaki si Ibn Umar, Abdullah bin Umar, at sabi niya, "Aturani jazaituha?" Sabi niya, "Sa palagay niyo po ba ay nasuklian ko na ang kabutihan ng aming ina?" Ang sabi sa kanya, ibig sabihin, sa lahat ng hirap ng kanyang ina, sa lahat ng sakripisyo ng kanyang ina, sabi niya, nasuklian ko na po ba ang kabutihan sa akin ng aking ina? Sumagot siya tulad ng Umar, sabi niya, hindi, sabi niya. Hindi. Kahit isang paghihirap niya lamang noong ikay kanyang ipinanganak, ay hindi mo pa nababayaran. Kahit isang paghihirap lamang ng ina. Sa sandali na ikaw ay kanyang pinapanganak, ay hindi mo pa nababayaran. Kaya sabi ng ating mga ulama, ang paghihirap at sakripisyo ng ating mga magulang sa atin ay napakalaki at kailanman ay hindi kaya bayaran ng anak. Mga kapatid sa Islam, ganito pinaramalan ng Islam ang ating mga magulang. Subalit, kamusta na kaya ang mga anak sa kanilang pagkikitungo sa kanilang mga magulang? Na ibibigay pa kaya natin ang karapatan ng ating mga magulang, ang pagkakaruga, ang pagmamahal, pagrespeto at pagmamalasakit sa kanila? O baka naman, nagiging normal na lamang sa atin na alam natin yung ating mga magulang ay nakakailangan sa atin. Subalit pinapaliwan na natin ang ating mga magulang. Mga kapatid sa banal ng palatandaan ng Islam, mga kapapalitin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang ilan sa mga salafus salih ay umiiyak. At kung sila ay tanongin kung bakit sila umiiyak, sabi nila, kapagkat namatay ang kanilang ina. At sabi niya, ang kanilang sinasabi, na noon sabi nila, ay meron akong 2 pintuan na nagpapalapit sa akin sa pagpasok sa Jannah. Subalit na yun, ay nawala na dahil sa pagkawala ng aking magulang. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa pananampalataya ng Islam, habang nariyan pa ang ating mga magulang, paghikuran natin sila. Igalang natin sila. Irespeto natin sila. Ibigay natin ang kanilang karapatan sa abot ng ating makakaya. Subukan natin magtanong sa mga anak na wala ang kanilang mga magulang. Kung gaano nila namimiss yung kanilang mga magulang. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga haling Quran, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa malalangin Quran, at ipinabutos sa inyo ng inyong Panginoon
na siya lamang ang inyong sasaklayin at huwag magtatumbal sa Kanya. At maging mabuti sa inyong mga magulang. Na kung saan kapag ang isa sa kanila o silang dalawa ay umabot na sa inyong piling sa kanilang katandaan, huwag niyo sabihin sa kanila ang kahit ang salita mo. Sa Arabic, mga kapatid sa Islam, ang salita mo ay ang pinakamagaan at pinakasimpleng pagpapakita ng hindi pagsakayo o pagkaya mo. Tulad ng magsabi mo halimbawa ng mayayamot ka. Para kang naiinis sa harapan ng iyong magulang. Ito ay malaking kasalanan. Huwag kang magpapakita sa kanila ng kahit konting pagkayamot o pagkainis. At huwag niyo silang sigawan. Kita natin yung mga kabataan kung paano nila sinisigawan ng kanilang mga magulang. Kung paano nila nilalapastangan ang harap-harapan ng kanilang mga magulang. Kapatid, ay magsalita kayo sa kanila ng marangal, mahinahong pananalita at ibaba mo para sa kanila ang pagpapakumbaba dahil sa awa at sabihin mo at ipagdua mo sa Allah, sa iyong Panginoon, Ya Allah, maawa ka sa aking mga magulang tulad ng pagpapalaki nila sa akin nung ako ay sanggol o bata pa. Kaawaan mo sila, Ya Allah, tulad kung papaano nila ako pinaawaan at pinalagaan nung ako ay sanggol pa lamang. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, dito sinasabi ng ating mga ulama na pagkatapos iutos ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagsamba sa Kanya, wa qad rabbuka la ta'budu iyyahu, inutos ng Allah na siya lamang inyong sasaktayin. Ang kasunod nito mga alipin ng Allah, pabibalidayhin ihsanan, at maging mabuti ka sa iyong mga magulang. Ito ang sinabi sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang puro sa atin ng pananampalatayang Islam. Kaya malaking papel mga alipin ng Allah para sa magulang ang tamang paggabay sa kanyang anak. Sapagkat kung hinahayaan natin ang ating mga anak na sa kanilang kabataan ay binabastos na tayo, paano pa kaya pag tumanda na sila? Mali ang katwiran mga kapatid na dahil bata pa lang sila, hindi pa nila alam yung ginagawa nila, ay inahayaan natin sila na napastanganin tayo harap-harapan, bastusin tayo at hindi tayo irespeto. Dito dapat itayo ng magulang. Kung gusto niya talaga ng kabutihan sa kanyang anak, habang bata pa ay ipakita na ang disiplina at huwag hayaan kapag nakikita niya yung kanyang anak na kanyang binabastos ang kanyang magulang. Harap-harapan. Subhanallah. Ay mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung gusto natin pakinabangan at magtulong ng kabutihan sa atin ang ating mga anak, insyaallah ay matutuloy dapat tayong disiplinahin ang ating mga anak at huwag natin silang hinahayaan lamang at para magturban lang sa atin na nakikita natin sila na sila ay nagiging bastos sa atin mismo bilang mga magulang o bastos sa harapan mismo ng mga tao. Mga kapatid, mga kapagwadim ng Allah subhanahu wa ta'ala, dalangin natin ng Allah subhanahu wa ta'ala na pagkaluban tayo ng mga kabataan na ibilang tayo sa mga anak na masunurin at magalang sa kanilang mga magulang. At dalangin din natin nawa ang mga magulang ay pagkaluban ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kakayahan. Gabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala nang sa ganon ay mapalaki nilang disiplinado, mabuti at nasa pagsunod sa katuruan ng Islam ang kanilang mga anak. At dalangin din natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, gabayan niyo po ang aming mga magulang at hindi po Muslim. Lagi natin ipagsumako yung mga kapatid sa Islam. Naggabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga magulang na hindi pa Muslim. Sa mga Muslim na magulang, sa ating mga magulang na Muslim na namatay, ay huwag natin ipagkain sa kanila ang ating dua na nawa ay katabagan at patawarin sila ng Allah subhanahu wa ta'ala at nawa tayo lahat ay pagtipunin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Jannah, tayo kasama ang ating mga magulang. Amin ya Rabbal Alamin. Ala sallu ala nabiyyikum fa inna Allah amarakum bidhalika haythu qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك واعداء الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا جبار يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك أقيم الصلاة فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر